Welcome back mga boss sa ating pinaka-boring na channel na gumagawa ng mga repo ng motor. So, ang nakuha nating unit ngayon ay isang Euromotor Daan Hari 175. Ayan mga boss. So, kung mahina yung audio, pagpasensyahan nyo na po kasi di tayo pwedeng karoon ng malakas na boses kasi nasa isang apartment compound tayo ngayon. So, pasensya na kung medyo mahina yung audio. Pa-adjust na lang po sana ng mga volume nyo. Well, anyway, ito nga yung nakuha natin today lang. So, so far, ang na-test drive ko to actually simula doon sa casa, inuwi ko siya at pinandar ko siya at inuwi ko ang unit na to. So far, uh, napansin ko is pag nagminor ka na, let's say tinakbo mo yung motor, ganyan, pinandar mo na siya, and then pag nagminor ka, mamamatay siya. So, check pa natin kung anong problema nito. Baka sa carburetor lang. Yan ang madalas na causes nun. Baradong carburetor, marumi, whatever. So, yun ang una natin titignan. And parte naman kasi talaga sa proseso dito is linisin yung carburetor para nga sure ball na ayos yung takbo niya. So, ito na nga. Ayan. So, first natin gagawin dito is magka-car wash tayo para at least malinis siya pag inumpisahan na natin siyang i-repair. Malinis na, hindi na maputik, hindi na magrasa. So, so far ito pa lang naman yung mga napansin ko dito, yung namamatay yung makina, ganyan. Pero ang kinagandahan nito is ayun nga, tinitignan ko rin kasi is yung kapal ng gulong. At kasi pag sobrang nipis na ng gulong, syempre additional yun sa gagastusin natin. So pag makapal yung gulong, uh, wala nang pangangailangan na bumili pa ng kapalit. So harap and likod, goods pa naman siya. So, ano pa ba? Well, so far, wala naman pa naman kasing masyadong nakikitang kailangan ayusin dito maliban sa car wash nga, and then yung namamatay na makina, and konting retouch lang, let's say itong part na to, ayan. So tatanggalin natin yan most likely, and pipinturahan para nga malinis siya. Ayan. Ginagandahan din dito is yung rim niya walang kalawang masyado. Kasi kung minsan, makakakuha ka ng unit na sobrang daming kalawang na. And surprisingly, malinis itong rim nito. Ayan siya mga boss. Ayan, itong may cover din to eh. So, try natin hanapan kung may makukuha tayong cover nito. If not, wala tayong magagawa. Pero most likely makakakuha tayo ng cover niyan. Siyempre iba pa rin pag kompleto yung nakalagay dyan sa motor. Ayan. Isa pa pala, itong sa RPM gauge niya, kaya kailangan palitan ito kasi nung sinusubukan ko kanina, pag ginagas mo siya, lumalagpas siya ng 11,000 RPM. So, definitely sira nga itong part, itong RPM meter niya, or siyempre, check muna natin yung cable din. Baka doon lang yung issue. Pero, sa palagay ko, ito yung may problema, and luckily napapalitan naman yan. So, ayan siya. Ayan. So, itong headlight niya, re-repair pa rin natin yan para hindi siya yung nakatape na lang na ganyan, no? And yung tinakbo nito is nasa 13,800
plus kilometers yung natakbo na niya. So, ayan, yan lang muna siguro para sa unit na to, and uh, pag meron na tayong progress, syempre i-update ko kayo kung merong mga gagawin na mga issues sa motor na to. Most likely, ma-video ko din siya or ma-add ko siya doon sa next video natin para at least kumbaga parang tutorial na rin siya sa iba. So, for now, ito lang muna siguro, and hopefully, supportahan niyo ako by liking, subscribing, and sharing sa ating YouTube channel. And sa TikTok naman, pa-like na lang po and follow. Maraming salamat mga boss, and God bless.